importante dito, nakikita ba ito ng Armed Forces of the Philippines? Yan. Diretsohin ko na kayo, mga sundalo, mga opisyales, no? Dahil kayo ang latagan ng ating konstitusyon na protectors of the people and the state, no? Mayroong isang retired general, si Romeo Pocis, ang parang nakikita ko sa kanyang mga pahayag ay hindi lalabas daw ang military kung hindi lalabas ang tao. Well, ang tingin ko ngayon para bang at sa darating pa mga araw ay sila na lang ang nakakulong. Ang taong bayan ay nasa kalye na, nasa kalsada na. Pasasalamat, no? Sa pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Dahil ultimo po sa Netherlands, kung saan siya ay presently under illegal detention, ay nagpupunta na po doon ng mga Pilipino at ako'y kinilabutan doon sa aking clip na nakita. Kaado, nakikita po natin ngayon mula noong araw na pagkakaaresto kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Araw-araw din ay may nakikita tayo ng mga kababayan na nagsisilabasan, nananawagan na ibalik na dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang inyong masasabi dito? Well, nararapat lamang dahil siya naman talaga ang simbolo ng bagong panunungkulan sa ating pamahalaan. Alam po ninyo kasi marami nang nakalimot kung anong ibig sabihin ng public servant, no? So, bumalik po ang ating Presidente Duterte sa larangan ng politika hindi lokal kundi nasyonal ay nakita natin kung paano isang public servant ang totoo niyan. Ako po ay lumaki, ako po 77 years old na, at mga kabataan ko ay nakikita ko pa kung ano ang ibig sabihin ng public service, no? At ngayon ay parang naiba na ho ang mundo. Nabaliktad na ang mundo. So, karapat-dapat lamang na lahat ng mga naghahangad na gawing tatay nila ang brand of governance ni Presidente Duterte ay magtipon-tipon. At ito'y simula pa lamang. Nako, hindi ko nga malaman lang kung saan, no? At pero importante dito, nakikita ba ito ng Armed Forces of the Philippines? Yan. Diretsohin ko na kayo, mga sundalo, mga opisyales, no? Dahil kayo ang latagan ng ating konstitusyon na protectors of the people and the state, no? Mayroong isang retired general, si Romeo Pocis, ang parang nakikita ko sa kanyang mga pahayag ay hindi lalabas daw ang military kung hindi lalabas ang tao. Well, ang tingin ko ngayon para bang at sa darating pa mga araw ay sila na lang ang nakakulong. Ang taong bayan ay nasa kalye na, nasa kalsada na. And this is in the magnitude of maybe 3 times, 4 times that of EDSA 1, no? Eto, kita mo naman, no? Hindi na kailangan magpunta sa EDSA ng mga ito. Sa isang covered court, nakikita natin, nag-gather sila. At ako'y
kung meron man akong pasasalamat, no, sa pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Dahil ultimo po sa Netherlands, kung saan siya ay presently under illegal detention, ay nagpupunta na po doon ng mga Pilipino at ako'y kinilabutan doon sa aking clip na nakita na in the thousands na po in just a few days, no? At ang hindi kasi sila naiintindihan, lalo na yung mga hindi nakapupunta pa sa Europa, ang Netherlands po ay nasa gitna ng Europe at ang The Hague ay nasa gitna rin ng Netherlands. At ang Europe po is interconnected by rail system. Kaya hindi na kailangan mag-aeroplano. Mag-bus lang ang mga tao, mag-train lamang, makakarating sila dyan. At except perhaps yung katulad ng galing sa Ireland o England, na sila yung mga nasa karagatan, so kailangan mag-aeroplano sila. Ito po ang isang pakikiisa ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong mundo na po. Ako'y nangingilabot sa nakikita ko sa Canada, no? Grabe din ang kupunan ng mga Pilipino doon. At darating po yan, makikita natin, lalo-lalo na sa darating ng December 28 sa Biyernes, kung saan ay kaarawan ng ating pinakamamahal na Rodrigo Duterte, ang ating Tatay Digong. Opo. Kaado, alam po ninyo, sinasabi ng mga kritiko ng mga Duterte na itong ginagawang mga rallies, paglabasan na itong ginagawang pagtitipo ng mga supporters ng dating Pangulo, ay wala pong magagawa doon sa kaso ng dating Pangulo. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dyan? Ako, alam niyo, hindi na ako nakikinig sa mga kritiko Dahil disorganized thinkers yung mga yan. Yung mga organized thinkers nila, nakakabuhol-buhol na yan pa kayo mga disorganized thinkers na yan. Opo. Alam po ninyo, labas na po sa politika ang paglabas na sa ng Pilipino dito at sa labas ng bansa. Ito po is no longer a political issue. This is already an emotional issue. Kaya wala na po ito Alam mo, hindi may mga karamihan kasi sa gobyerno, hindi nila naiintindihan, no? Ang isang kasabihan may isang kasabihan na the evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. Ayan. Yan po ang mga insightful words that were spoken by Mark Antony in Shakespeare's Julius Caesar. Alam niyo naman po, sa buhay ni Julius Caesar, mas tanyag si Brutus. Sino ba naman si Brutus? Ayan po ay traidor. Yan po ang pumatay kay Julius Caesar. And ang sabi ni Mark Antony, uulitin ko, the evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones. Ang kasamaan na ginagawa ng mga tao ay tumatagal pa, namumuhay pa. Matapos sila ay mamatay. At yung kabutihan ay nakakalimutan na dahil ito ay inililibing
kasama ng kanilang mga buto. Ayan. So, yan ang ating quotation for the day. Opo, Kaado. At kamakailan lamang nga ay naimbestigahan o baga nagkaroon ng pagdinig ang Senado patungkol nga doon sa sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ba ang naging implikasyon nito sa inyo? Nakikita po ninyo lalo na yung pagsagot ng mga miyembro po ng ehekutibo pagdating po doon sa pag-aresto, yung proseso po nila sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alam mo, maraming issue dyan. Bibilisan ko lang, no? At lahat yan ay nakita na natin sa public hearing ni Amy Marcos. At ang unang-unang issue dyan ay na-debunk na yung version nila na sila'y sumusunod lamang sa Interpol. Dahil ang lumabas po, ang kanilang sinundan ay ICC diffusion notice. At kanina lamang meron na namang fake news na lumalabas na ang red notice daw can also be an equivalent of a red diffusion. Kalokohan ho yan. No? Kung gusto nyo ipasok yan, mag-witness kayo doon kay Amy Marcos, ipasok nyo sa records para kayo ay makulong ng perjury. So hindi po sangayon sa deklarasyon ng ating Pangulo. Ang hirap naman kasi din sa ating Pangulo nagiging panggulo, no? Siyang gumugulo na usapan Nilatag niya ang mga argumento na hindi tayo pwedeng humindi sa Interpol. Pero ang ginamit naman ito mga abogado niya at mga katulisan niya ay hindi naman Interpol, kundi ICC diffusion notice. Oo, pumasok ito sa database ng Interpol, but this is not a red notice. Bakit? Kukulangin po sila pag nagproseso pa sila ng red notice. Papasok pa yon sa kanila sa Interpol General Secretariat, evaluated pa. Samantalang ito pong ICC diffusion request is only for information. It is not even for provisional arrest. Well, be that as it may, pupunta ako sa pangalawa kong punto. Miski Interpol ka na, miski ICC ka pa, Itong pa lang, bagsak na yung kanilang mga theory, no, It will only lead to provisional arrest. Kailangan iharap nyo pa rin sa isang competent judicial authority. Alright. Sinasabi nila, DOJ daw ang competent judicial authority. That is how incompetent they are. No? Tinutwist na nila ang mga salita. Once isecure mo, miski may red notice pa yan, wala kang red notice, Alright. Applicable pa rin ang Article 59 ng International Criminal Court. No? Kung saan pinahaharap sa isang local court ang provisionally arrested suspect. Suspect pa lang yan kasi. Alright. Ngayon, dahil yan ay Article 59 ng Rome Statute at hindi na tayo member, okay, alisin na natin yan. Alisin na natin yan for the sake of argument. Pagbigyan na natin sila. Sa una, okay, pagbigyan na namin kayo, Interpol na nga, miski hindi. Dito sa pangalawa, Article 59, okay, pagbibigyan na namin kayo, alisin na rin natin sa argumento yan. Miski applicable yan. Pinupunta nila rin sa Republic Act 9851. Kinukonfuse nila tayo sa definition ng surrender or extradite. Okay. Binibigay na rin namin sa inyo ang inyong kabalintunan na surrender. Surrender na nga yan. Pero, ano yung nasa huli noong Section 17 na yun? Pursuant to extradition laws and treaties.
Ayan, oh. Itong si Claire Castro, sinahit pa ang jurisprudence niya, itong si former Antonio Carpio. Hindi ko na siya sabing former judge o former justice of the Supreme Court. Ang tawag ko dyan, former Antonio Carpio. Ha? Ano sabi ni Antonio Carpio? Ang interpretasyon daw ng surrender ay diretso na. Pero pinutol niya yung batas. Puntahan mo ninyo ang 9851 Section 17, nakalagay doon, pursuant, napakaliwanag, to extradition laws and treaties. Alright. Pumunta sila ngayon. Anong sabi ko? Ako hindi naniniwala. Naniniwala dyan kay Carpio dahil doon sa debate sa South China Sea. Ginawa rin niya yan eh. Pinutol din niya yung batas eh. Yung Treaty of Washington 1900. Nakalagay po doon that pwede tayong mag-include ng mga underlying territories around the Philippines, no? Alright. Pero pinutol niya doon. Kasi sinasabi niya, Scarborough Shoal, pwede natin kunin yan. Spratlys, pwede natin kunin yan. Pero pinutol niya yung words na particularly, Cagayan de Sulu, or what we now call Mabun, Sulu and Cebu to. Specific po yung treaty. Kaya lang pinutol niya at binago niya ang interpretasyon. Kaya yan, ang tawag ko dyan, former Antonio Carpio. Alright. Dinala nila sa jurisdiction. Sinabi nila ng ICC daw, it's not about, they don't arrest states, they arrest individuals. Sira pala ulo nila eh. Alam po ninyo, ang kabuuan ng isang state are the citizens. Alisin nyo ang citizen sa state, wala hong state. At yan ay nasa ating konstitusyon. That the absolute sovereignty of this country rests on the people of the Republic. Kaya hindi nyo pwedeng alisin ang ni isang citizen na naninirahan dito sa bansa from the concept of absolute sovereignty. Hindi po ganyan dapat mag-isip. At ipinasok pa niya yung konsepto ng international humanitarian law. Pero hindi naman sinasabi ni Boyeng Rimulya na ang international humanitarian law, oo nga, ay pwede nang husgahan ng ICC, pero ano ba ang international humanitarian law? Ito ho ay patungkol sa rules of engagement involving war, violent conflict, gera, talaga, patayan, gera. May gera ba? Wala namang gera eh. Wala namang gera, Boyeng. Kaya masyado mo ini-stretch ang legal arguments. Alright. So, sinabi natin kanina na kung yan man ay Interpol o ICC, hanggang provisional arrest lang yan. Ano ba ang ating extradition law? To trigger extradition proceedings, the ICC must request again our Department of Foreign Affairs for extradition. Kailangan dumaan sila sa bintana natin na panlabas. At kung walang problema, ang Secretary of Foreign Affairs forwards that to the Secretary of Justice. At kung wala pa rin problema, the Secretary of Justice appoints an attorney that brings it to the court of jurisdiction. In our laws, it is the Regional Trial Court. All right? Nasunod ba yan? Step number 1, step number 2, step number 3, step number 4. Ano ang sabi na Presidential Decree 1069? The court shall have the exclusive power to hear and decide on the case.
exclusive power Boying Rimulya Secretary of Justice. Ha? Hello? Hindi tayo abogado, pero sumusunod tayo sa letra ng batas. Ha? Ayan eh. So, yan ang mga pangunang salita ko tungkol sa kapalpakan at pag-iwas sa responsibilidad na naganap sa illegal arrest, illegal detention at kidnapping ng ating dating Pangulo. Opo, Kado, si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Kado, magandang umaga. Dito ba sa ating bansa, naramdaman mo ba yung paglimita sa mga impormasyon na dapat malaman ng taong bayan, lalo na sa mainstream media, na hindi lahat ng mga ang mga naibubulgar, kumbaga, no? Unlike sa mga previous administration na talagang ang nasa mainstream media talagang binubusisi lahat ng mga pinagagawa ng gobyerno, pero ngayon tila parang pigil. Natanong ko ito kasi kapansin-pansin nang ma-brought up itong issue na ito, yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas naging curious ngayon yung international media, pati yung mga vlogger na mga banyaga, at nakita nila ang pinakaugat. Nung isang beses nga nakapanood ako ng isang vlog ng mga banyagang vlogger, alam nila na itong Marcos Duterte, nagkaalyado sila, tumakbo ang UNITEAM, nagkaroon ng ganito-ganyan, tapos biglang naghiwalay, nagkaroon ng ganitong sigalot. Alam na nila yung mga pangyayari. Now ngayon, ang tanong dito, meron bang ikinainam ang pangyayari na mas lalong may expose ngayon ang gobyerno na kung dito lang sa Pilipinas ay maaari pa nilang matabunan, pero ngayon buong mundo na ang possible na makaalam talaga sa mga pangyayari, Kado? Well, this is the year 2025. Alam po ninyo, wala na tayong maasahan sa ating mainstream media. Siguro, isa-dalawa na lang dyan ang independent or at least nagbabalance ng balita. Sa telebisyon, wala na rin po, no? Pati ang GMA na yan, sinasama ko na, no? At wala na ho tayong maasahan. Dahil si Martin Romualdez po, binili na lahat ang media. Hindi ko na isa-isa. Yung inquirer, hindi naman sa kanya yata pinsan, pero yung pinsan niya ay Merito Aprieto. Binili na niya yan. Lahat yan. Binili na niya. At kung hindi man niya nabili, pag-aari ho ng oligarko ang media. Siguro yung mga maliliit na lang na media kumpara sa mga dambuhalang media, no? Katulad ng SMNI, ang hindi pag-aari ng oligarko. At saka yung mga maliliit na radio stations, no? Pero karamihan ng mga dambuhalang mainstream media ay pag-aari na ng mga nagaharing uri. Ayan, lalatin na natin sila sa salitang nagaharing uri. Saka dahilanan na wala na yata nagbabasa ng mga print media ngayon, lalo na sa print. Hindi na, bihira na siya. Palagay ko ang kanilang sirkulasyon hindi na lalampas sa 500,000 eh. Kung meron man, ha? Palagay ko, naglalaro na lang yan sa 50 to 100,000 mga sirkulasyon nila. No? Wala naman ho ang choice sa telebisyon. Talaga nakakumpul lahat doon sa GMA. Pero sino ba naman yung GMA? Ha? Yung GMA na yan. And I'm sorry that I am exposing this in another medium, no? Or vehicle. Pero alam natin kung anong mga business interest nila. Nag-create sila ngayon ng vacuum. Yan ang problema. Ha?
kung sinasabi natin kanina na yung mga kasamaan na ginawa mo, ay susundan ka dahil yung mga kabutihan ay marilibig. Pero yung mga kasamaan mo sa kasaysayan ay hindi mo maitatago. At ganyan po ang katotohanan. Yan po hindi lamang yan nasa batas ng tao, yan po ay nasa batas ng Diyos. The truth will set us free. 2025 na ho ngayon, ang kalat na ang social media. Marami na pong sources of information. Meron pang artificial intelligence. Alam niyo, gumamit ako dito lamang last Saturday ng DeepSeek. Diyos mio, nagulat ako. Grabe ang detalya over a historical reality na maaaring tayo lang ang mga Pilipino ang may interes. Pero nung tinanong ko lang siya, ano ba ang problema ng governance sa Pilipinas? Bakit magulo, ganun? Sus Maria Jose, 3 pahina ho ang binigay sa akin. Nilista ko lahat. So ito ho ang katotohanan. Wala tayong maitatago. At dahil dyan, pinuputakti na tayo ngayon ng, tama ho ang obserbasyon nyo, ng foreign media. Bakit? Dahil ito, lalo na re-relate ko ngayon sa usaping Duterte arrest, ay lumabas ho ng bansa yung subject of the news. Kaya yun doon po, may balita rin nangyayari ngayon mula sa dahig. Wala na silang choice. Kaya yan ang nangyari dyan When you create a vacuum, something else will take over. You cannot existentially create a vacuum. You cannot create a vacuum in the minds of the people. And if you cannot create a vacuum in the mind of a person, you cannot create a mind in the collective people, no? Sa kamalayan ng sambayanan. So we are now sourcing it from social media at foreign media. Kaya yung local mainstream media ngayon, controlled by the oligarchs, wala na rin ho silbi ang investment nyo dyan. Dahil kayo na rin lang ang nagbabasa at nakikinig sa sarili ninyo. Alright, Kaado, siguro huling mensahe po ninyo, lalo na ilang araw na lang ay ipagdiriwang po ng buong supporters, lahat po ng mga supporters, ang kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang pumunta sa panghuling salita ko, meron lamang ako mabilis lamang to. Yes, sir. Itong core group na booking na yung Ed Año, professional soldier daw siya, AFP, PMA, ay not counted po yan At yung sinasabi nyo, na nalaman nyo lang kung ano nangyayari ng March 11, lalo pa ho kayong nadiin dahil kayo ang national spy. Alam ba ninyo, Eduardo Año, alam mo ba na ikaw ang national spy? Pero what was your statement? Hindi, wala akong alam. Nalaman ko lang yan March 11. Kalat na yung previous arrangements ng gobyerno natin as far back as 2024. No? Bakit hindi alam ng NICA? Hindi alam ng National Security Advisor ito? Kung talagang, anyway, I'll give you the benefit of the doubt. Kung talagang wala kang alam, Danyo, mag-resign ka na lang. That is the only way you can save your reputation. While you are ahead, mag-resign ka na. Number 2, si Gibo Teodoro. Sabi niya, ganun din. Ang AFP, hindi, walang law enforcement. Bullshit. Dinala si Presidente Duterte sa isang military facility. Ed Año,
and Gibo Teodoro, that is a participation of the Department of Defense and the Armed Forces of the Philippines by collaboration, by commission. Pumayag kayo na gamitin ng Philippine National Police ang inyong facility para sa isang illegal act. Pangalawa, you were monitoring. Ang testigo namin dito, testigo ng bayan dito, si John Vic Remulla. You were monitoring it from Camp Aguinaldo. Why did you not stop a crime, a heinous crime of kidnapping that is happening in a military facility? Why did you not stop the kidnapping being perpetrated no less than by the Philippine National Police and the Department of Justice? So wala ka pa rin excuse dyan, Gibo Teodoro. You are complicit by omission. Alright, so natira na lang yung mga core group kay John Vic at saka kay Marcos. Ang hindi na-mention ni John Vic, yung kapatid niya, part din itong core na ito, miski na sinasabi niya he was out of the country, pero nadulas din ho ang dila. Ang sabi niya, but I was monitoring everything by phone and I was connected. Mr. Remulla, the principal actor in this is your Prosecutor General. DOJ yan. Huwag na kayong maghugas ng kamay. And finally, itong paghuhugas ng kamay kahapon lamang o nung Biyernes, whatever, this is a very recent development, sumawsaw ang Executive Secretary Bersamin na ang ginawa daw nila ay a matter of executive privilege. This makes matters worse because inamin nila through a legal document signed by the Executive Secretary from the Office of the President, alter ego, the ultimate alter ego of the President, that whatever they committed was committed with the intention of stealth, clandestine, in their words, secret. Mas grabe ang ginagawa nyo, tumahimik na lamang kayo, hintayin nyo na lang kung ano ang resolusyon ng Senado at kung meron mang private citizen katulad ko at mga kaibigan ko na magpapile ng mga demanda sa inyo for the heinous crime of kidnapping. And sino ba ang gumagawa nitong kidnapping na ito? Ako'y nagtatanong lamang. Ang tawag po dito sa international law ay extrajudicial rendition. Ang alam ko pong gumagawa lamang ng extrajudicial rendition ay ang Central Intelligence Agency ng United States of America. Yan din po ang ginawa nila doon sa presidente ng Panama nung dali nila sa Cuba, sa Guantanamo Bay. Alright? So yan ako'y nagtatanong lamang mga kabansa at bawat bukas ng bibig ng mga taong ito na nagkonsyaba para yurakan hindi lamang ang mga individual fundamental rights ng ating Pangulo kung hindi supalpalin, sampalin, ibasura, tadyakan, durugin ang ating soberanya. History will judge you and history will judge you severely. Ngayon lang nangyari sa Pilipinas ito ni under Ferdinand Marcos Sr., mga kabansa, hindi ito nangyari. Pero sa ilalim ng kanyang anak, sila ang batas. We are now no longer a rule of law, but a dictatorship of men. Kaya ipagdasal natin mga kabansa ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Pagdasal natin ang safety na ating Pangulo, former President na illegally detained ngayon sa The Hague. Pagdasal natin ang kanyang buong pamilya, lalo na si Sara Duterte na lumalabas ngayong principal ng pamilyang Duterte na ngayon ay nasa The Hague. Pagdasal natin itong mga kaaway ng sambayan ng Pilipino na ito.
na sila ay mahimasmasa na at sila ay magsalita na kung ano talaga nangyari. Dahil hindi na tayo paloloko, at sa kanilang mga ginagawa, baka mawalan pa sila ng pagpapatawad sa atin pagka nawala na sila sa pwesto. Pagdasal natin ang ating puso na we have a heart not of hate. We have a heart not of men but of laws, the laws of men and the laws of the divine mercy. Yan. Mga kabansa, sa darating na December 28, alamin ninyo kung saan merong kupunan. March 28 po. March 28. March 28. Itong Biyernes na darating, marami pong kupunan na mangyayari sa buong Pilipinas. Humanap kayo ng kung saan kayo pwede mag-participate at kung wala sa inyong lugar, mag-organize kayo. Miski na maliit, miski na sa harap lamang ng sari-sari store. Paalam ninyo sa sambayanang Pilipino at kakatukin natin as a country for all Filipinos in and outside of the Philippines. Ang puso at paninindigan, ang kaisipan at kamalayan ng ating sandatahang hukbo ng Pilipinas na sila ay lumabas na at gawin na ang nararapat para magkaroon na ng tunay na pagbabago dito sa ating liderato. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kaado, sa inyo pong oras at sa pagbibigay ng inyong impormasyon. Na buhay po kayo.